Hello mga Mars, this is Mahalia. Welcome to my another vlog. For today's video ay gagawa po ako ng siopaw dahil nag-cravings ako. So naisipan ko magluto ngayon dahil hindi naman busy at wala yung mga amo. So free na free ako magluto today. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo, ito na yung pagbabalot. So hindi ko na maipakita yung paggawa ko ng filling at yung paggawa ko ng dough kasi nung nag-erase ako ng video sa gallery ay napasama yung dalawang clip. So ngayon, ito na lang yung may upload ko. So dito nga pala sa paggawa ko nito, yung pagkat ko ng dough ay nag-weighing ako. Yung bawat isa dyan ay nagtumitimbang siya ng 200 grams. So dito ako nagkamali. Dapat pala yung bawat isa dito ay 100 grams lang yung ginawa ko kasi hindi ko naisip na mag-aalsa nga pala siya. So ang laki nung kinalabasan niya, ang laki nung bawat isa ay hirap na hirap ubusin. Dito nakikita niyo yung pagkakabalot ko, hindi siya properly yung pagbabalot dahil first time ko nga gumawa nito. So bara-bara lang yung gawa ko, ang kapal nung sa ibabaw niya. Tapos ang kapal din nung dough. So hindi ko naisip na lalaki siyang maigi pag naluto. Dito nga pala sa paggawa ko ng dough ay nagdagdag ako ng kaunting powder milk para kahit paano ay maganda naman yung magiging lasa ng aking dough. At sa magtatanong naman po pala sa mga ingredients na ginamit ko sa paggawa ko ng dough at yung paggawa ko ng filling, pwede ko po kayong mag-PM sa akin at pwede ko naman pong ilagay sa comment section yung aking kasagutan at yung mga sangkap na ginamit ko dito. So dito malapit na matapos yung aking pagbabalot. Ito palang video na to ay medyo matagal na to, medyo last week pa nakalipas. So ngayon ko lang may upload kasi ang sipag talaga ng person mag-edit at mag-voice over. Ang hirap kayo mag-voice over kaya nakakatamad minsan mag-edit. Kaya na-realize ko talaga na hindi rin talaga madali ang pagbablog, lalo na kapag mag-i-edit at mag-voice over. Kasi hindi mo alam minsan kung ano yung mga sasabihin mo. Andito yung magkakabuhol-buhol yung dila mo at nagkakautal-utal sa mga sasabihin mo. Kaya ang hirap din talaga sa pagbablog, kahit yung pag-i-edit. Sa mga katulad kong mga baguhan pa lang, talagang mahirap talaga ang pag-i-edit at pag-voice over. Pero siguro kapag mga masanay ka na at matagal na mga tulad ng mga sikat na vlogger ngayon, madali na lang sa kanila ang pag-voice over ng mga video nila. Ako naman, yung pagbablog ko na ito ay pasulpot-sulpot lang kung kailan sipagin. Saka lang ako nagbablog at nag-i-edit. Ang dami ko naman for editing pero hindi ko talaga na-upload at hindi pa na-voice over. So kaya pasulpot-sulpot lang yung mga video ko. So ito na yung nagawa ko. Nakagawa ko ng 8 pieces dyan. Tapos ngayon ilalagay ko na siya sa steamer para maumpisan ko ng lutuin. Kasi nga kumukulo na yung tubig. Nag-prepare na ako ng tubig kanina. Pinakuluan ko na para pagtapos ko magbalot ay isasalang ko na lang itong lulutuin. Sa 3 cups flour pala na prepare ko, ito lang yung kinalabasan niya. So 8 pieces lang. Yung isa pala dyan ay medyo maliit. Yan yung pinakamagandang size na dapat ay yun lang dapat ang ginawa ko. Kasi yan yung pinakahuling pieces na nabalot ko. Kaya medyo maliit na siya. So dito na isinalang ko na siya. Kung makikita nyo dito, nung binuksan ko yung steamer, so makita mo talagang nag-crack yung ibabaw niya. Kasi nga, ang kapal talaga ng pagkakabalot ko, hindi maganda yung pagkakabalot ko. Pero yung isa makita mo, di ba, ang perfect nung pagkakabalot. So ang ganda nung kinalabasan niya. Pero ang ganda naman nung outcome nung dough kasi medyo malambot talaga siya. Tapos ang sarap nung lasa niya. Kahit sabihin na natin makapal yung pagkakagawa niya, masarap pa rin siyang kainin. Kaya yung mga mahihilig talaga sa dough na medyo makapal yung dough na gusto nila, tamang-tama na to para sa inyo. So, kaya nilagay ko muna siya sa Tupperware para pagkakainin namin ay medyo mainit-init na. So, medyo matagal-tagal pa namin bago makakain yan. So, dito na tayo sa paggawa ng sauce. So, naglagay lang ako dito ng 2 spoon sugar and then 1 spoon cornstarch. And then, naglagay na rin ako ng minced garlic. So, pwede mo dagdagan yung minced garlic kung gusto mo na medyo garlic yung flavor. At naglagay na rin ako ng black pepper. Pwede mo rin dagdagan yung black pepper kung gusto mo medyo maanghang at mahilig ka sa black pepper. And then, naglagay ako ng counting salt. And then, yung soy sauce. Yung soy sauce yung magbibigay ng kulay sa ating sauce at magbibigay ng counting dagdag flavor sa sauce natin. So, yan, naglagay na ako ng tubig and then mekos-mekos na natin. Mekos-mekos lang natin hanggang mag-combine lahat ng ingredients. At depende na rin sa inyo yung kung paano nyo titimplahin yung sauce. Kasi yan, nagpapasarap talaga dito yung sauce. So, nasa inyong panlasa na yung kung paano nyo titimplahin. So, dito, nagdagdag ako ng chili flakes. It's optional lang naman. So, yung hindi mahilig sa manghang, pwede nyo nang skip tong part na to. So, dito, nagsihanda na ako ng sauce pan. Nilagyan ko ng konting tubig para pag binuhos ko yung pinaka-sauce, hindi kaagad siya magbuo-buo yung cornstarch na nilagay natin sa sauce. So, dito ay mekos-mekos lang natin hanggang sa mag-brown na yung color niya at makuha na natin yung tamang consistency ng ating sauce. So, ito, konting oras lang natin siyang pakukulo. Pag nakitang ganito na yung lapot, okay na to, ready na to para ihanda natin. So, nilagay ko lang siya sa Tupperware kasi mamaya pa naman namin makakain to. So, ready to made na yung aming sauce. Pag gusto namin kumain, meron na kaming sauce. So, ngayon, dako na tayo sa ating tikiman portion. So, dito natin malalaman kung ano yung kinalabasan ng ating gawa, kung masarap ba talaga siya. Hello mga Mars, this is Mahalia ng The Mom. So, ngayon naisipan ko na magluto ng siopaw. Walang magawa. So, ito yung outcome. Finished product now. Wow. Chicken asado. Napakalambot ng dough niya. Ito yung ginawa kong sauce. So, try natin. Sarap.
Napakalambot ng dam. Mm.